Ito na yung ating bagong rotor disc pang Mirage. Kasumi yung si KL Kasumi yung kanyang brand. Nag-survey tayo kung ano yung mga brand na maganda. So, ang pinagpilian ko na lang doon, yung Hi-Q tsaka yung Power Plus. Ang hirap kasi mag-order sa Shopee kasi mga 2014 onwards yung compatibility. Hindi sila sure kung swak sa Mirage hatchback. So, nag-aalangan akong bumili sa Shopee kasi 2013 yung unit ko eh. Nung pumunta naman ako dito sa local shop, meron silang Power Plus pero iisang peraso lang. So, ang ending, pumunta ako sa isang shop pa, eto naman yung nirecommend niya. Ito lang din kasi ang available sa kanya. Wala siyang Hi-Q tsaka Power Plus. Pero ito daw, nagagamit niya na to sa unit niya. Meron kasi siyang Mirage, no? Ang mura lang neto, 1.4 lang ang isa. Tingnan nyo, oh. Mukhang goods naman. Ayan, so tatanggalin lang natin itong dalawang caliper pin bolt. Yan. Yun. So, mabubunot na natin to. Yan. May katigasan to ng konti. Yung iba kasi pinupukpok dito. Pwedeng masira yung goma dun sa loob pag ginawa nyo yun. So, kung kaya nyo ganun-ganun lang, ikut-ikutin nyo lang habang inihila nyo palabas. Kumuha ako ng flat screw para itulak natin siya. Abang, nalayan ikot. Ayan, ganyan lang. Tatanggal na natin to. Ayan. Isasabit lang natin to para hindi naman siya ma-stress ng bongga. Tapos, tanggalin na natin tong brake pads. Ito na yung ating rotor disc. Ang gaan niya. Okay, magka-size lang oh. Nasa 18mm yung kanyang kapal. Tapos, ito naman, 16. So, pag pina-reface ko pa to, siguro babawas pa to ng tig 1mm. So, ang lalabas, mga 14 na lang. So, manipis na rin, lalo na tong part na to. Okay, tingnan nyo. Pantay yung dito, yung kapal. Ito, manipis na yung itong kabilang part. So, tingin ko kaya yan yung cause ng parang may mini vibration dun sa brake pedal dahil dyan. Dahil dumating na yung ating brake cleaner, bubugahan natin yan. Pupusin natin itong brush na to. Pa. Ito ba yung mga kalawang? Pupunasan na lang natin yan para mabilis matuyo. Bubugahan din natin ng brake cleaner. Ayun oh, sakto. Lilinisin din natin bago natin ibalik. Punasan lang. Yan. Okay. Oh. Medyo parang hindi lang pantay yung pudpud niya. So ito, meron tayong leha dito. Kukuskus lang natin yan. Yan. Tapos, bugahan natin. Nabasa yung leha. Okay. Ayan. Nice. So, nung loob naman, bubugahan din natin. Para malinis lang yung dumi. Tapos, dudut-dutin natin ng Phillips screw. Ayan. Para lang lumabas yung dumi. So, ito, pag ganun siya, ayun oh, dali lang. Okay? Tapos, ito naman kabila, pwede nyo itaas. Ayan. Tapos, ayan. Dapat maririnig nyo, yan. Mayroong butas kasi yan doon sa loob. Dapat lumapat yan na maayos itong bilog na to. Ayan o, mayroong slot yan dyan. Dapat mag-swak yan sila. Itong mga caliper pin natin, lagyan lang ng konting grasa. Okay? And so, ito naman yung isang brake pad natin. Nilagyan ko lang siya ng grasa dito. Pati dito sa kabila. Okay? Para lumaro lang siya na maayos. Ayan. Tapos, isasalpak nyo lang ganyan. Yan. Ayan, okay na. Kumapal yung ating rotor disc. So, hindi siya magsaswak. So, kailangan ulit natin i-compress yung piston. So, tatanggalin ulit natin to. Ayan. Tapos, ilalagay natin yung brake caliper. Ayan. Kalsuhan lang natin dito. Ayan. Yan. Yan. I think bumalik na yun. Tingnan natin kung magkasya. Ayun, sakto na. Oh.
Okay, yan. Kung gusto nyong ano to, gamitan ng torque wrench, nasa 70 ang ano nito eh. 70 Newton meter. Higpitan na natin to. Yan, ganyan. Na, huwag sobra kasi may mga dati nung una ko itong binaklas, ang tigas nito. Talagang matigas. Tama lang. Ayan, ganyan. Bubugahan na lang natin yan para wala yung mga ano. Garasa yata yan. Ayan. Okay? Hindi ko na ipapakita yung sa kabila. Almost the same lang naman. Ite-test drive na lang natin. Actually, dalawa yung concern ko dito kaya ako nagpalit ng rotor disc. Una, manipis na yung luma, 'di ba? Pangalawa, meron akong na-observe na parang dragging. Kasi actually dati nung iniikot ko yung gulong ni Mira, merong part doon sa lumang rotor disc na parang bigla siyang tumitigil doon sa part na yon. So parang nakaumbok yung part na yon. So hindi pantay yung rotor disc. Gagawin natin, tatakbo tayo na mabilis, tapos bigla tayo magbe-brake. Oy, maganda. Maganda yung braking performance. Oh. Pahitip na wala yung dragging niya. Oh, consistent na yung kanyang takbo. May mga bato-bato lang dito eh. Pero ayan oh. Kinabahan ako doon. Kala ko transmission na yung may problema eh. Tignan nyo ah. May brake ako ah. Oh. Medyo okay na. Pero hindi masyadong yung zzz. Parang ganon. Para siyang merong ano pa. Siguro dahil bago-bago pa yung rotor disc. Tignan natin sa mga susunod na araw kung mag-i-improve pa yun. Rotor disc lang pala yung problema. So, yun. Pagka meron kayong ganyang case na bigla-biglang nagdadrag yung inyong sasakyan, more likely, ipasilip nyo muna yung rotor disc. Baka yun lang yung dahilan or yung inyong brake system, yung brake pad. Baka hindi na pantay yung pudpod. Mga ganun. Bago kayo magpunta sa mga ibang parts like transmission or yung iba pa, no? So, ayun.